Chapter 7. Sino si Margo? She came back. With my baby. Masayang sabi ni Kuya Lace. How is she? Si Lexus naman yun habang yung bata naman ay nakangiting nakatitig sa akin. Nasa 6 na taong gulang siguro siya. She's fine and she's mine, nakangising sagot ni Kuya Lace. Hindi bagay sa'yo si Mommy, di. Nakangusong sabi nung bata. Tuldok-tuldok. Tumawa ang dalawa. Nag-uusap na naman sila na parang wala ako rito. Hindi na ako nag-almusal at amakyat na lang ako sa kwarto ko at doon nagkulong. Nilock ko na rin ang pinto. Para akong hangin kanina. Nang makita ni Lexus ang dalawa ay hindi man lang niya ako napansin. Tumitig ako sa ceiling, mag-isa na naman ako. Si Mommy at Daddy wala sa tabi ko. Si Erica, niloko ako. Si Lexus, ayon nandoon sa baba. Ang dami kong iniisip ngayon. Gulong-gulo na ang utak ko. Feeling ko mag-usa ko lang sa mundong kinagagalawan ko. Nakakapagod maging malungkot. Hindi ko ba deserve na sumaya? May kumatok sa pinto pero hindi ko iyon pinagbuksan kahit gamitin niya ang duplicate na susi hindi pa rin niya iyon mabubuksan. Dinable lock ko eh. Gusto ko kasing mapag-isa ngayon. Hindi ako suicidal na tao pero ngayong oras na ito ay parang gusto kong mawala na lang sa mundo. Napapagod na ako. Hindi ko nagagawa ang lahat ng gusto ko. Gusto kong mag-tour around the world pero hindi pwede. Hindi pwede dahil baka mapahamak ako. Gusto ko ng buhay na normal. Hindi ganito, may pera nga kami pero hindi ko magawa ang gusto ko. Naiinis ako sa mundo. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit ba ang unfair ng buhay na ito? Tandang padamdam. Gusto ko lang naman maging masaya, bawal ba iyon? Kinuha ko ang cutter na nasa drawer sa may bandang gilid ng kama ko. Ginagamit ko iyon sa mga projects ko pero ngayon gagamitin ko iyon sa sarili ko. Parang wala nang silbi ang buhay ko, Iyong daddy ko ay nasa hospital, malala ang kalagayan niya. Iyong kaibigan ko, pinagtaksilan ako. Iyong asawa ko. Napabuntong hiinanga ako. Si Mommy na lang ang naiwan para sa akin pero suko na ako, Mahina akong tao. Dahan-dahan kong hiniwa ang palapulsuhan ko, napapikit ako dahil mahapdi iyon. Sumisirit ang dugo, pero itinuloy ko pa rin ang ginagawa ko. Pinanatili kong nakapikit ang mata ko daw ayaw kong makita ang dugo ko. Natatakot ako. Patawad, Mommy, Daddy, Lexus, Tito Jack, Tita Layden, Kuya Lace at Ate Lorraine. Mahal ko kayo. Hindi naman ako mamamatay kaagad, mauubusan ako ng dugo at iyon ang ikakamatay ko. I cut my wrist again, this time ay mas malalim iyon. Ilang ulit ko yung inulit hanggang sa nanghihina na ako. Nabitawan ko ang cutter na hawak ko bago ako nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Mahal na mahal ko kayo, patawad. Column. Lexus, when did she came back? I asked my stupid brother while playing Trixie A's hand. This baby girl is so cute. She's like a doll. Kahapon, nagulat nga ako may kumatok sa kwarto ko tapos siya yung nakita ko, he said while combing his hair using his hand. I said, he's so ugly. Inggit ka na naman sa kapogihan ko. Tandang padamdam panipik. Mahanjing sabi niya and I just rolled my eyes. Bakla ka tito. She asked innocently. I'm not. I hissed. And then I remember my wife, she also called me gay. I smile at that. Wait, where is she? Nandito lang siya kanina, ha? Masyado kang defensive kuya. O ang asar ng kapatid ko pero hindi ko siya pinansin. Where the hell is she? Napatingin kami sa taas nang may marinig kaming kalabog. Nagkatinginan kami ni Liz at sabay na napaawang ang labi. Fuck. I cursed. My wife, damn it. I hurriedly run not minding the stair steps. I tried to open the door but it is locked. Damn. The duplicate key. Binuksan ko ang pitaka ko para kunin ang susi. Damn it. I cursed again nang hindi pa rin mabuksan. Anong nangyari? Tandang padamdam panipik. Lace asked. Ayaw mabuksan. Si Celeste, shit, I'm going crazy. I am no shaken. Baka kung anong masamang nangyari sa kanya. I told her before that I won't let that happen. We both kicked the door but it won't budge. What the fuck should I do? My wife. What if something's bad happened to her? No. Mababaliw ako, hindi ko iyon kaya. Ayaw, kuya. Putang ina.
Tumakbo siya pababa. Baby. Oh, open this, please. I frustratedly begged. I'm going nuts. I knocked multiple times but she didn't bother to open. Fucking fuck. Lace came back holding a chainsaw. He's breathing hard like me. He is also shaken. I can't think positive right now. He used the chainsaw to open that goddamn door. I cover my ears. The sound of that fucking chainsaw irritates the hell out of me. And finally, the door opened. I hurriedly went inside but I froze on what I saw. Tiput angina, hindi. My wife is lying on the floor, with blood covering her. Walang kakulay-kulay ang labi habang humihina ang paghinga. With a cutter beside her. I can't move my body, Lace carried her. Ang asawa ko, shit, I feel nothing. My heart is beating so damn fast and loud. While tears started flowing on my cheeks. My wife. Tuldok. My beautiful wife. Why? Why did she do that? My heart is shattering into pieces. What kind of husband am I? I let my wife do that. I won't forgive myself. I should have stopped her. I heard sobbed at my back. I turned my head and I saw Trixia, crying and shaking in fear. Saka lang ako natauhan. My wife. I carried Trixia and went to my car and drove toward the hospital. My baby needs me. She badly needs me, Celeste. I opened my eyes. Wala akong ibang makita kung hindi puti. Napatingin ako sa harapan ko, ang liwanag. Anong mayroon? Celeste, baby, please come back. Boses iyon ni Lexus ngunit nang iikot ko ang mata ko ay wala akong makitang iba maliban sa liwanag. Patawarin mo ko, hindi kita nabantayan, patuloy niya pangunit na pangiti lang ako. Ilang sandali pa ay bumukas ang liwanag, may naani ng akong paa na naglalakad papalapit sa akin. Sino sila? Nasaan ako, Apo? Hara, Apo ko. Nanlaki ang mount mata ko nang makita ko si Lola sa harapan ko tapos kasama niya si Lolo. Hala, nabuhay po kayo ulit. Hindi makapaniwang tanong ko, patay na kaya sila? Pero saglit, edi ibig sabihin noon, patay na rin ako. Shit, bawal magmura, Apo ko, sabi ni Lolo. Nababasa nila isipan ko. Hala, oo nababasa namin. Patay na po ba ako? Naiiyak na tanong ko. Paano sila Lexus? Layong asawa ko, gosh. Bakit ko ba kasi yon ginawa? Nagsisisi na ako, ayoko pang mamatay dahil marami pa akong pangarap sa buhay. Nasa iyo ang huling desisyon, Apo, si Lola. Ano po? Gusto mo na bang sumama sa amin? Pag sumama ka, mamamatay ka ng tuluyan at kapag hindi makakabalik ka pa sa pamilya mo, nakangiti siya sa akin habang sinasabi iyon. Mamili ka ng maayos, Apo, masyado ka pang bata, abutin mo muna ang pangarap mo. Nais mo bang iwan ang asawa at pamilya mo? Parang nangungonsensya si Lola habang sinasabi iyon kaya napasimangot ako. Gusto ko pang makabalik. Sige, you chose the right path, Apo. Pakisabi sa mommy at daddy mo mahal na mahal ko kayo, ha? Mahal na mahal din kita, Apo, si Lolo. Napaluha ako, namimiss ko na sila. Babantayan namin kayo, hindi namin kayo pababayaan. Tuldok, mahal na mahal ko rin po kayong dalawa, Lolo at Lola. Mua, payakap naman po. Lumapit sila sa akin at tumulo ang luha ko nang mahawakan ko muli sila. Pero mabilis lang iyon dahil may liwanag, malaking liwanag. Masakit iyon sa mata kaya napapikit ako. Nang imulat ko ang mata ko ay wala na sila sa harapan ko saan na sila nagpunta. Bumalik ka na, Apo. Naghihintay sila. Wife, I love you. Please, open your eyes. Narinig ko ang boses ni Lexus kaya napangiti ako at parang may kung anong liwanag ang nagpakita sa harapan ko. Lumapit ako ro nang marinig ko sila, Lola, pumasok ka, naghihintay na sila. Tuldok-tuldok panipit. Nang makapasok ako sa liwanag ay bigla akong nagising. Bumangon ako sa higaan ko, nauuhaw ako, titubig, sabi ko at napalunok-lunok. Aligagang inabot sa akin ni Lexus ang container. Ininom ko lahat iyon hanggang sa maubos. Niyakap niya ako ng mahigpit kaya napangiwi ako dahil nasagi niya yung kamay ko. Aray, masakit. Napangiwi ako. Shit. Sorry, baby, I'm just glad that you're already awake. May pinindot siya na kung ano sa likod ng higaan ko.
Ilang araw akong tulog. Kinakabahang tanong ko. 1 linggo, simpleng sagot niya na ikinaawang ng labi ko. 1 linggo. Ang tagal naman. Kinailangan mong salinan ng dugo dahil marami ang nawala sa iyo, mabuti at naiabot ka pa sa hospital, Celeste. Sobrang nag-alala ako, akala ko mawawala ka na, he exclaimed at natigilan ako ng unti-unti ginahulog ang ilang butil ng luha sa mata niya. Nag-iwas ako ng tingin at naging emosyonal bigla. Sorry, iyon lang ang nasabi ko. Kasi kahit naman ilang sorry hindi na maibabalik kasi nangyari na. Magpasalamat na lang ako kasi buhay pa ako. Mabuti at nabuhay si baby, nakangiting sabi niya. Talagang mabubuhay ako kasi pinili ko yung natigil ako sa pagsasalita nang ma-realize ang sinabi niya. Baby, tig-algal na sabi ko. Baby, tig-algal na sabi ko. Yes, Mrs. Salvatore you're pregnant, masayang sabi niya kapag kwan. Napaawang ang labi ko at napatingin sa tiyan ko, flat pa iyon kaya hindi talaga mahahalata kung buntis ba ako o hindi. Namalisbas ang luha ko. Ang tanga ko, paano kung nadamay si baby? Shit, baby, patawarin mo si mommy, ha? Ang tanga niya kasi, May rason na para hindi mo ako maiwan, nakangising sabi pa ni Lexus. Nagtagal pa ng 4 na araw bago ako pinauwi galing sa hospital. Kailangan pa raw kasi nilang i-check si baby kaya from now on, mag-iingat na ako. Napatingin ako sa wrist ko na may pilat na iyon ngayon. Pinaayos kasi ni Lexus. Ang tanga ko talaga. Ang sabi ni Doc Sanchez ay always think positive, raw. Lalo na kapag buntis ay sensitive. Medyo mahina rin kasi yung kapit ni baby dahil kabubuo pa lang niya kaya kailangan kong mag-ingat talaga. Ang dami pa nilang binilin sa me habang ang asawa ko, kahit pala Karen ako ay hindi niya ginawa. Binuhat ba naman ako? Ayaw niya raw akong mapagod. Hindi niya na rin ako ini-stress, binibigay niya lahat ng gusto. Well, mabuti naman kung ganoon. Feeling ko talaga prinsesa lang ang peg ko. May instant alalay na ako at the same time asawa. Bilhan mo ako ng saging. Sigaw ko kay Lexus kahit kaharap ko lang siya. Busy siya cellphone niya at kanina pa may pinipindot doon. Naiirita nga ako kasi sobrang focus siya roon. Kapag kway inangat niya ang ulo. Why would I? Iritang sabi niya. Nagsalubong ang kilay ko. Ano? Sa gusto ko nga. Marahas siyang tumayo na ipinagtaka ko. Hinawakan niya ang zipper ng pantalon niya at ibinaba yun. Hala, ibang saging ata yung naintindihan niya. Iyong pagkain na saging. Hindi type. Gulat na sabi ko. Nakakain ba yan, ha? Tandang padamdam. Kailan ba binili ang saging niya? P******** K ba siya? Bayarang lalaki. Pero mukhang hindi naman. Ang dami niya kayang pera. Oh, sabi niya na parang natauhan. Don't ever say that again, kapag kway dagdag niya pa. Ano raw yun? Alin? Naguguluhan na sabi ko. Ano bang tinutukoy niya? Manhod, namula pa ang pisngi niya nang sabihin niya. Iyon kaya nag-iwas siya ng tingin. Ay yung teeth, hindi ko natapos dahil tinakpan niya ang bunganga ko. Damn! Sabing huwag mo nang sabihin yun, Kulit mo naman, Celeste. Bakit ka galit? Ini-stress niya ako, tapos. Pabalang na sagot niya. Ayan na naman siya sa iconic line niyang nakakairita. Parang baliw to. Bumili ka na lang kasi. Alis. Na. Soup. Pangit ng mukha mo. Tinalikuran ko na siya at nahiga na lang sa kama. Pasalamat ka buntis ka, he murmured then left the room. Napairap ako sa kawalan. Dami pa ibas susunod rin naman. Napatingin ako sa cellphone ko nang magring iyon. Oh! Ano iinisin mo rin ako? Hindi ko na tinignan kung sino yung caller. Hey, Celes, why so grumpy? Boses iyon ni mommy. Napabalikwas ako sa kinahihigaan ko at napangiwi. Hala, sorry po. Tumawa siya sa kabilang linya, na-miss ko tuloy yung tawa ni mommy. Si daddy po, kumusta? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ko man lang siya nabisita. He's okay na kaya don't worry about him, tarantado kasi, kahit hindi ko siya kaharap ay alam kong nakangiti siya habang sinasabi iyon kaya napangiti na rin ako. Pwede ko po ba siyang makausap? Please mommy, I really want to hear his voice. Okay as you wish, may tumikim at alam konji si daddy yun kaya umayos ako ng upo. Good afternoon, princess. Masiglang bati niya parang walang sakit na iniinda. Same to you, daddy.
How are you po? Are you okay na? Kumakain ka na po ba? Are you taking your meds on time? Oh, I'm fine, dear. Daddy is perfectly fine. Ikaw ba, princess? Kumusta ka na? I need to say something, Daddy, pwede pong paki-loudspeaker. I want mom to hear it po. Kagat-labing sabi ko, okay na, sabi sa kabilang linya. Mom, Dad, I'm pregnant po, kinakabahang sabi ko. Natatakot ako sa magiging reaction nila. Masaya ba sila? Magagalit ba sila? Naputol ng tili ni Mommy ang malalim na pag-iisip ko. Oh my God, magiging lola na ako. Oh my God, did you hear that, hon? Oh my gosh, nagpahinga ako ng maluwang. Congrats, princess. Take care always, okay. Si Daddy iyon habang nakangiti. Opo, thank you po. Pagpapasalamat ko, ang dami pa nilang bilinin katulad ng huwag daw ako magbuhat ng mga mabibigat dahil baka mabinat daw ako, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay kahit ayaw ko, mag-exercise pero yung basic at light lang para mapanatiling malakas ang sarili at huwag din daw ako magpakapagod at madami pang iba. Ilang oras pa akong nakahiga roon nang bumukas ang pinto. Binak ko ang cellphone ko kahit hindi pa tapos yung nilalaro kong Candy Crush. Si Mommy ang nagturo sa akin ng larong ito, Napatayo ako sa higaan nang makita kong si Lorraine ang pumasok imbis na si Lexus. Teka muna, paano ba siya nakapasok? Hey, baby girl. Bati niya, baby girl. Mas matanda nga ako sa kanya, What do you want? Tanong ko. Nalukot ang mukha niya at saka napahawak sa dibdib na animoy nasasaktan, You're hurting my feelings, Celeste. Hindi ba ako welcome here? Gosh, Marteng, sabi pa niya. Magkakapatid nga sila, pare-parehong weird. Anyways, ito na pala yung saging mo, sabi niya sabay abot sa akin yun plastic na may lamang saging. Kinuha ko yun at nilagay sa bedside table. Mamaya ko na yun kakainin dahil hindi pa naman ako nagugutom. Nasaan asawa ko? Takang tanong ko habang salubong ang kilay. Siya ang pinabili ko, hindi ba? Bakit si Lorraine ang nag-abot ngayon? Tila naputol ang dila niya dahil hindi siya makapagsalita. Asan nga? Nam babae ba? Abat babero talaga. Putse, tatamaan yun sa akin, inis pa na sabi ko. Saan na naman ba siya nagsusuot? Imbis na alagaan niya ako, mambabae siya. Nasaan ang hustisya? Ang owa mo naman, sis. May dinaanan lang, bumili ng gatas iyong pambuntis. Natigilan siya at napahawak sa bibig at nanlaki ang mata na tumingin sa akin. Oh my gosh! Nakabuntis ang kuya ko. Sino ang nabuntis niya? Nagtaksil ba siya sa'yo? Gulat na sabi niya habang nakatikip ang mahahaba at mapuputing daliri sa kanyang labi. Napailing-iling lang ako. Hindi pa pala namin nasabi. Hindi pa pwede. I don't want to risk my baby. Isa pa, gusto namin silang i-surprise para masaya. Meron pala noon. Kunwer ay inosente na sabi ko. Baka may nagpabili lang. Hindi ba baka buntis iyong Margo? Sino ba yun? Dagdag na tanong ko pa. Hindi ko pa pala natanong kung sino yun. Pero mukhang bebenta naman ang alibay ko dahil sa ekspresyon na umukit sa kanyang mukha. Nag-iwas ng tingin si Lorraine. Si Margo ba yun kamo? Ex ni kuya yun Wait, mali ba ako? Ex ng kuya niya. Sino sa kanila? Sino sa kanila? Seryosong tanong ko. Napatawa siya nang makita ang ekspresyon ko. Oh my. Don't say you're jealous. Like fuck. Margo is my Kuya Malanding Lace's ex and she is Kuya Lex's one and only girl best friend. Tumawa pa siya at kinagat yung kuko niya sa may daliri. Mannerism niya yun kasi lagi ko siyang nakikitang ginagawa iyon. Okay, simpleng sabi ko, nakahinga ng maluwang. Kaibigan lang pala. Akala ko pa naman kung ano. Pero, mukhang may panlaban na ako sa pesteng Kuya Lace na yun. Hindi ko malilimutan ang prank na ginawa nila sa aking magkapatid. Ma-prank ko nga rin siya, humanda ka sa aking lalaki ka. I smirked heavily. Gusto pa kitang makausap but I want to play with Trixie na. Take care, sis. Love you. Palem niya at saka hinalikan ako sa pisngi. I just smiled at her. Inion ko ang TV at nanood na lang, puros naman balita kaya kumuha na lang ako ng CD at sinalpak yun sa DVD at kinonek sa TV.
Napatingin ako sa orasan na nasa dingding, mag-aalas 6 na pero wala pa si Lexus. Akala ko ba bibili lang ng gatas? Kainis ah. Ipinukos ko na lang ang atensyon ko sa pinapanood at pasimpleng hinahaplos ang tiyan ko. Maganda pa rin ba ako pagkatapos kong manganak? Ano kayang magiging gender ng baby ko? Pag ako ang tatanungin, gusto ko ng lalaki tapos kamukha ni Lexus, tapos tatawagan niya akong mommy. Napangiti ako sa naisip. Wala pang ang isang month, eh. Excited naman ako masyado. Napahajijek ako. Pasulyap-sulyap ako sa pinto pero hindi pa iyon bumubukas. Sa inis ay tinext ko na si Lexus. Lexus my loves hoy. Asan ka na ba? Napakatagal mo. Imbis na alagaan ako nambabae ka. Kung wala ka rito ng eksaktong 6:10 PM ay hihiwalayan na talaga kita kahit may anak na tayo. Ini-off ko ang cellphone ko at nanood na lang, bahala siya sa buhay niya, naiinis talaga ako. Tuldok. Natapos ang panood na umiiyak ako. Bakit hindi sila nagkatuluyan? Ang sakit ng dibdib ko, grabe parang nakarelate ako sa bidang babae. Ang saya na nila, bakit hindi pa rin sila nagkatuluyan? Ayan, nambabae pa kasi. Magkasintahan sila ng 4 na taon at napagdesisyonan nila na magpakasal na. Mayaman ang lalaki pati rin ang babae kaya ang bongga ang kasal nila. Naging masaya ang pagsasama nila, walang problema at kung mag-aaway sila, walang matutulog hanggang hindi sila nagbabati. Sana lahat diba? So, eto na nga, hanggang sa nagloko yung lalaki, nakipagtalik ito sa iba dahil buntis ang babae. Ang rason ng lalaki ay, I also have needs, love. I'm so sorry. Like what the fuck diba? Inuuna ang libog kaysa sa pamilya. Ang babaw, no, hindi pa nakontento. Hindi ba niya naintindihan na buntis yung asawa niya at malapit ng manganak kaya hindi pa pwede? Halazay, men, mga lalaki naman talaga, suck. Ekis kapag ganyan. Nakipaghiwalay yung bidang babae at nagpakalayo-layo ito, pinalaki niyang mag-isa ang bata na malayo sa ama. Nang magbalik ang babae ay may asawa na ang lalaki. Wala ring pakialam ang lalaki sa anak nila kaya lumayo muli sila. May nagtangkang mang-hold up sa babae, natatakot siya dahil kasama niya ang anak niya. Nanlaban siya hanggang sa nasaksak at namatay habang ang bata ay nakatakas. Labis na nasaktan yung lalaki ang totoo kasi ay hindi pa pala siya naka-move on. Sobrang nagsisisi siya pero huli na ang lahat. Hay naku. Buhay nga naman, parang life. Ang sad lang. Pero kapal pa rin ang mukha ni Boy. Loloko niya tapos iiyakan kapag namatay na. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Bumukas ang pintuan at pumasok doon si Lexus, agad niya akong tinakbo nang makitang umiiyak ako. What happened? Hingal na hingal nitong tanong. Iyong pinapanood ko kasi. Humikbi ako. Oh, it's okay. Don't cry like there is no tomorrow, that is just a movie, okay? He hushed me. Let's talk, sabi niya habang nasa gilid kami ng pool. Ang init kasi sa loob, nasira yung aircon, mabuti rito at presko. Napahawak ako sa tiyan ko, magdadalawang buwan na ang baby ko. Gusto ko na siyang makita. Tuwing umaga ay parang hinahalukay ang tiyan ko, ang sensitive ko rin sa mga amoy at nasusuka na lang ako bigla. Tuldok-tuldok. At, ayoko ng gulay. Ang paborito kong kinakain ay French fries. O kaya naman minsan ay saging, anong pag-uusapan natin? Tanong ko bago isinawsaw ang French fries sa ketchup at sinubo. Ang sarap. About US, he seriously said. Ibinaba ko ang bowl na may laman ng fries at humarap sa kanya. I want to say sorry, pagsisimula niya, nag-iwas naman ako ng tingin. Medyo masakit pa, pero hindi naman masyado. For all the things I have done, for all the wrong decisions that I have made. I am sorry for hurting you, I can't even forgive myself. Seeing you covered with blood makes me lost my sanity. Tuldok-tuldok. And it's all my fault, I cut him off. No, it's mine. I'm the one who cut my wrist, not you. Totoo naman, desisyon ko iyon. Ako ang gumawa noon, ako ang naglaslas sa sarili ko, hindi siya. But I am one of the reasons why you did that, mahinang sabi niya. Nagbaba ako ng tingin at napakagatlabi.
Sapol, sis. I'm sorry, Celeste. I'm really sorry. I didn't explain earlier because I want to give you time to think also for yourself. Trust me when I say I owe you because I really do. Like what I said on our wedding day, I vow to protect you with all my heart in any ways I can. I will do everything for you even if it means sacrificing myself. But I already failed 2 times. First, I made you cry and second, I let you cut your wrist. Napabayan kita, patawarin mo ako dahil hindi ko natupad ang pangako ko, he said painfully in front of me. His eyes were bloodshot, namumula na ang mata niya at paniguradong ilang sandali lang ay tutulo na ang luha niya mula roon. I hurted you many times, I made you cry, what kind of husband am I? Hindi ko man lang nagawa ang parte ko bilang asawa mo, mapait na sabi niya at tuluyan ng tumulo ang luha niya. Kaagad naman na tumayo ako at tumabi sa kanya. Hey, Lexus. I patted his shoulder, para kasi siyang batang umiiyak na kinuha na ng lollipop sa harapan ko. It is already in the past, okay? And don't say you didn't do your part as my husband because you did. I smiled, iyong hindi plastic. Inalala ko ang ngapyang samahan namin at napangiti ng malapad. You showed me love and care, you're always there when I need you the most, you protected me from death remember. You are always there when I need you. You didn't left me hanging, Lexus. So don't say that, okay? You are the only one who can do that to me and I love you for that, Mr. Salvatore. The pain I've felt replaced with love. Hindi ko kailanman magawang magalit sa kanya hinding-hindi. You love me. Did I hear it right? His lips parted at namumungay ang mata niya. I smiled at him. Yeah, so don't blame yourself. Nag-thumbs up pa ako para mapakalma siya and to make sure that everything is alright. Pero may kasalanan pa rin ako kaya patawarin mo ako, asawa ko. Ang dami ko ng kasalanan sa'yo. Alangan siyang tumitig sa mga mata ko. Sige na nga, I will forgive you but in one condition. Mapilit siya itinaas ko pa ang isang daliri ko. I am willing to do everything just to hear your forgiveness, my love, kagatlabing sabi niya pero seryoso ang mga mata. My condition are, ngumisi ako. Akala ko ba isa lang? Gusto mo bang patawarin kita o hindi? Pinalakihan ko siya ng mata lumunok siya. Sabi ko nga, okay, first, don't leave me and second, don't blame yourself again. Can you do that? Taas kilay na tanong ko. Kayang-kaya, boss. Para siyang nanalo sa loto dahil sa lawak ng ngiti niya. Mabuti naman. Hindi kasi ako sanay sa itsura niya. Ang tapang niya kapag ibang tao ang kaharap niya pero kapag ako para siyang maamong tuta tapos iyakin pa. Sok. Ako lang naman ito. Kahit hindi mo sabihin, hindi pa rin naman kita iiwan, Celeste. Ayan. Ang bilis na naman ng tibok ng puso ko. Siguraduhin mo lang, sabi ko pa at bumalik na sa kinauupuan ko at nilantakan uli iyong french fries. Ang sarap kasi talaga. Magpapaluto ulit ako sa kanya ng isang supot pang dinner ko mamaya. Kasi sa akin lang. Hindi ko siya bibigyan. Mas sigurado pa sa sigurado misis ko. Mahanjing sabi niya kay inirapan ko lang siya. Naglakad siya papalapit sa akin at akmang kukuha sa pagkain ko pero tinampol ko ang kamay niya. Damot. Sabi niya at ngumuso. Marami ka namang pera. Di bumili ka. Hihiwalayan na talaga kita. Mamaya magmukhang patatas anak natin, ha? Tignan mo. Nang aasar na sabi pa niya. Biglang nagpantig yung tainga ko. Ano? Iyon anak ko magiging mukhang patatas. Sa inis ay hinubad ko yung tsinelas ko at binato sa kanya. Napangisi ako ng masapol yung mukha niya. Ayan. Kainis ka. Sa ganda ng jeans ko ay magmumukhang patatas lang ang anak ko. Ha? Anak mo rin ito, bobo. Sigaw ko. Sana talaga ay hindi ko na lang siya pinatawad, kainis. Jeans. Of course I'm a Salvatore kaya kahit hindi pa iyan lumalabas aw alam kong maganda na, pagyayabang niya. Maganda, Luigi, lalaki dapat ito tapos kamukha mo. You're always cussing, I thought that's bad. Where's the tooth asterisk? Pang-aasar niya ulit. I rolled my eyes and grinned at him.
Natuto lang ako sa iyo, oy. Isusumbong na talaga kita kay mama. Mama ko rin naman iyon, Kaya hindi niya ako papagalitan, mas lalong pang-aasar niya. Talagang sinusubok niya ako, ha? Buwisit. Tumayo ako at paika-ikang tumakbo dahil nasa kanya yung isang tsinelas ko. Medyo mataas din kasi iyon, Maghiwalay na tayo. Sigaw ko kainis. Naiwan ko pa yung fry sa mesa sa may gilid ng pool. Nakalayo na ako, Ano ba yan? Kung minamalas talaga. Napaupo ako na lang sa teresa ng bahay at napahikbi. Yung french fries ko nga kasi. Bigla naman nawala ang ngisi sa labi Lexus nang makita ang mukha ko. Hey, what's wrong? Nag-aalalang tanong niya sa harapan ko. IUF french fries ko nga kasi. Ang dami pa noon Isang supot yung pinaluto ko kay Manang kanina. Gusto ko pang kumain. Napanguso ako at pinunasan ang mga mata. Wait me here, baby. I'll get it for you, okay. He even kissed my forehead. May nag-doorbell kaya lumapit ako sa gate at binuksan iyon. Bakit, kuya? Tanong ko sa guard, dumating na po kasi iyon pinapabili ni sir na aircon, ma'am. Ikakabit ko lang po sana, seryosong sabi niya. Niluwagan ko ang pagkabukas ng pinto para mapapasok siya. Ang sabi ko kay Lexus ay ipaayos na lang, pwede pa naman kaso ang sagot, no, let's buy new. Mura lang naman. Suck. Perks of being a billionaire. Mapapasana all ka talaga nang wala sa oras. Magkano raw po pala iyan, kuya? Tanong ko sa guard habang buhat-buhat yung box ng aircon. Nakasunod lang ako sa kanya, 79,900 at 79 na FAP po yung nasa resibo ma'am. Awkward pa itong ngumiti. Nanlaki ang mga mata ko. Ano, 100K? Ang mahal naman. Sa bagay, barya lang yun kay Lexus. Napabuntong hininga ako. Ilang sandali pa ay nakita ko siyang nakaupo sa may teresa habang hawak-hawak yung bowl ng french fries ko. Hala, nagel-iwang ang buong mukha ko at tinakbo ang pagitan namin. Dahan-dahan lang at baka madapa ka, baka mapano kayo ni baby, nag-aalalang sabi niya at saka pinunasan ng bimpo ang mukha ko. Wow, ang sweet naman. Pinatapos muna naming may kabit yung bagong aircon bago kami pumasok sa loob. Mas maganda ito, mas malamig, mas mabango rin kumpara sa nasira pero syempre, mabango rin yung presyo. Sa sobrang bango ay mahihimatay ka talaga unang singgot pa lang ng hangin. What will we do here? He asked habang prenteng nakaupo sa foam ng kama. Do you want me to sing a song? He asked again dahil hindi ko siya pinansin. Sarap kaya ng french fries. Sige, sabi ko na lang. Gusto ko rin naman kasing marinig yung boses niya ulit na parang poloka, sure. Nagtaka naman ako noong tumayo siya at naglakad papuntang walk-in closet namin at nang bumalik siya ay may dala na siyang gitara. Gitara, sa walk-in closet, hala, ang weird nga talaga nila. I composed this song so you better hear it clearly, baby. He licked his lips kaya napatitig ako roon. Ang sarap niya. Wait, ano ba itong mga pinagsasabi ko? He started strumming the guitar kaya naging mapagmasid na ako. Ini-ready ko na rin ang french fries sa bunganga ko. Without you, in my life Aster Loco baby, please, don't leave me that will be the death of me. His voice is captivating. I love how he uttered the word with sincerity both in his eyes and in his voice. Hindi lang pala siya marunong kumanta, marunong din siyang mag-compose ng mga kanta. Super talented, perfect package kumbaga. I will love you with all my heart, you are mine. Remember that titig na titig siya sa mga mata ko at ramdam ko ang bilis ng pagkabog ng puso ko. I will do everything for you even if it means, I will die. Tuldok tuldok tuldok. Ipinikit niya ang mata, pinagmasdan ko ang mukha niya. Para siyang Greek god. Napaka-perpekto niya kung titignan mo. Pinatulan talaga ako nito. Hindi ko mapigil ang itanong sa sarili. Without you, in my life Aster Loco baby please, don't leave me that will be, the death of me. Tuldok tuldok. Damilat siya at dumiretso ang tingin niya sa mga mata ko, seryosong seryoso ang mukha niya habang dinadama ang likirong ginawa niya mula sa kanta. I will love you with all my heart, you are mine. Remember that I will do everything for you even if it means, I will die. Napangiti ako ay mamahalin din kita ng buong puso.
Gagawin ko ang lahat para sa'yo. And yes, I will always be yours, 'cause you're my air, my oxygen. Without you I can't breathe. I can't live without you, baby. You're my strength, my energy. Without you, I can't stand. Ano kayang buhay ko kapag hindi ko siya nakilala? Napahaplos ako bigla sa tiyan ko. Just stay beside me. I can't afford to lose you, baby. Just stay with me. Don't let go of my hand. Nagtaka ako kung bakit tumayo siya at mas lumapit sa akin habang nakangiti at hawak pa rin yung gitara. Nanlaki ang mga mata ko nang kapag ko ay lumuhad siya sa harapan ko. Napaawang ang labi ko at namumuo ang luhang tumingin sa kanya. My baby, Celeste, my wife, will you marry me despite of what I've done? For all the wrong decisions that I made, will you marry this man and resolve to be with him for the rest of your life? Will you marry me again? Nakangiting sabi niya, sa isang kurap ay may hawak na siyang kulay red na maliit na box at sa loob noon ay may singsing. Yes, Lexus. Oh my God. Sino ba ako para humindi? Damn. I love you so much, Celeste, with all my heart. Magsimula ulit tayo and this time at magpapakatotoo na ako, he emotionally said, and then he claimed my lips. Kapag ko ay napasuntok siya sa hangin at tumakbo pababa. Nagtataka akong sumunod sa kanya, nasa pinto pa lang ako ay rinig ko na ang sigaw niya. Putang ina, she said. Yes. Rinig mo ba iyon, gago? Tandang padamdam panipik. Sigaw niya habang may kausap sa telepono. Sigurado akong si Kuya Lace ang kausap niya. Napailing-iling akong pumasok muli sa kwarto at nahiga. Kinikilig ako, shit. Napatingin ako sa pinto nang bumukas muli iyon at iniluwa noon si Lexus na nakangiti. Napahawak ako sa singsing na nasa daliri ko. Naglaki ng diamond. Kung isasangla ko ito ay aabot sa milyon ang presyo, panigurado. Pang-ilang singsing ko na ba ito mula sa kanoya? Pangatlo na nga yata. Bagay iyon sa kamay ko, sobrang ang ganda. Ang galing niyang mamili, ha? In fairness, kapag ko ay kinuha niya uli ang gitara at pumwesto sa harapan ko. Dahan-dahan niyang pinaglandas ang mga mahahabang daliri sa string. Without you, in my life a star loco baby. Please, don't leave me, that will be the death of me. If you have plan on leaving me, just kill me instead.